Mas naririnig yung ikwentuhan natin dito. Nag-video na ako. Nag-video. Hindi live na. Video lang. Yung mga number noon. Yung isang araw, once yung number natin. Ang daming tao ngayon ah. Parang ano ngayon. Asan kaya sila? Wala sila. Ay, gusto mo dito? Kasi para makaupo ito. Para makaupo itong mamaya. Balik ka na. Tapos na siya na Masal mong tugusan. Asan anong gusto mong kunin yan? Anong gusto mong kunin? Teka, i-off ko muna. Oo, Mads, kinukuha na rin si Father doon na meron doon na siya parang hindi na siya sa sa organ lang. pero nagaan siya sa Ipagbulit kawa tayo sa pag-ibig at ibahagi ang kagalaang halik nito sa ating kapwa. Please all rise and let's join the choir in singing the anthem song. tasan ko na.
grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. As we gather together, ito ang ating ikapitong gabi ng ating Novena in honor of the Blessed Mother. We acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You are sent to heal the contrite of heart, Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners, Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord, have mercy. Lord, have mercy. God, mighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pero kung ikaw di pinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Let us pray. Merciful Lord, hear the prayers of your people who celebrate the coming of your Son in human flesh, that when he comes again in glory, we may gain the prize of eternal life. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Tulad ng isang dalagang magaganap sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat din pagganap ang bayan ng Diyos, sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay aking mga narinig. Mga gulot, tinatahak upang ako'y makamiig. Itong aking manginibig ay katulad niyong usap. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masilip. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi sila. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinayan. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga igo'y humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at nang aking ding marinig ang tinig mong hinintuan. Ang salita ng Diyos.
sa Diyos. Para sa ating salmon tunggulan ng ating pong aral. Please all rise for the proclamation of the Holy Gospel. Matangkad ko sa harapan ko.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste, nag-aapola siya, to a town of Judah where she entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who have believed that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the moment. Good evening, Paul. Father, I miss you. miss you. Absent ako kahapon eh. Nasa Otay ako. Once a year, or at least every simbang gabi for the last 23 years, I go to St. Christopher, parang panatak ko yun, that I say, at least I say one of the simbang gabi mass sa St. Christopher. Last year I missed it, but so this year I have to go. So, masaya sila doon last night. So, kumusta naman kayo dito last night? The gospel today is sa mga nagro-rosary. Sa mga gospel today is the visitation. Mary visited Elizabeth. Last night, ang gospel ay the Annunciation, when the angel made the announcement to Mary. So ngayon ay kapitong gabi natin. Sino na nakapitong gabi? I hope your prayer request will come true. This afternoon, I received a text from RTI. RTI is Radio Taiwan International. It is their broadcast radio, sponsored by the government, in Chinese and English, in Mandarin and Taiwanese and in English, and broadcast all over the world. And the text is, can we interview your father? Sabi ko, what is the interview? About the Simbang Gabi daw. So, a few minutes later, they sent me the 5 or 6 questions about the Simbang Gabi. Ang reason ay, sabi nila, nagiging very popular na sa Taiwan ang Simbang Gabi. Pero, tinanong namin ang mga foreigners na narito kung alam nila ang Simbang Gabi, and nobody understands Simbang Gabi except the Filipinos. So yun ang kailang question, kasi daw, hindi alam ng ibang tao kung ano ang Simbang Gabi, mukhang Pilipino na nakakaalam. Sabi ko, Pilipino lang talaga nakakaalam ang Simbang Gabi, kasi Pilipino naman na nagsisimbang gabi. Okay? So we went around the history ng Simbang Gabi. And then, one of the last question was, totoo ba, Father, na ang mga tao pagka nasimba ng Simbang Gabi ay mayroong prayer request, at pag nakompleto nila ang siyam na Simbang Gabi ay matutupad na ang kanilang prayer request? Sabi ko, asa ka? So, gusto ko yan iwalagin sa inyong lahat, okay? Kaya tayo ay nagsisimbang gabi is because tayo ay nagdudubina in honor of the Blessed Mother sa pagsilang niya sa kanyang anak na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Itong prayer request na sinusulat ninyo sa Christmas tree, by the way, sa St. Christopher, mayroon din ganyan na sumusulat sila sa Christmas tree, ay prayer request lang. Pero it doesn't mean na pag nakasyam na gabi na kayo matutupad na yan. Okay? Kasi kung yan ay totoo, wala tayo mananalo ng loto sa Martes. Okay, so pero for sure, ang isa sa very consistent, kung ako ay 23 years na nag-imisa ng Simbang Gabi, and by the way, ang aking pagpapari dito sa Tansa ay nag-umpisa sa Simbang Gabi 23 years ago,
ang isa sa very consistent sa panata ng simbang gabi ay ang mga baso, boys and girls. They have never missed ang sponsor ng misa ng simbang gabi for 23 years. And this year, tonight again, ang baso ang nag-sponsor ng ating merienda. So maraming salamat sa mga baso, boys and girls. Ito na naman yung palakpak na yun. Ito na naman yung palakpak. Tapos mamaya sabihin nyo, sarap ano ng soka. Sotakhon, oo. So bawat higit ninyo ng sotakhon, mamaya tandaan nyo galing yan sa pagmamahal ng mga baso sa inyo. Amen po ba? Kaya nga inaalaw sa amin dito kung sinong nag-sponsor ng pagkain para mag-thank you kayo. Pero nagtataka ako sa mga tao. Pagkatapos magmerienda dito, nasa McDonald's pa. Marami akong nasasabat pag uwi ko ng bahay. May supot na dito, may supot na dito. Saan ako galing ang simbahan? Ito sa McDonald's daw. Oh. Tapos ang prayer nyo, papayag kayo. Magutupad yan. But before I proceed, and then of course dahil na-miss ko kahapon yung annunciation, I would like to share that with you also today. Because the gospel today, the visitation, is a continuation of the Annunciation. I mean, we're in chapter 1 of Luke, so magkakasama sila. But before that, our first reading is from the book of Songs. And ito ay sinulat ng mga lovers. So, sino dito ang mga in love? Parang mga very okay. Maging totoo kayo ha. Yung hindi aamin na sila in love bago matapos ang taon, magkakahiwalay na kayo. So, ulitin ba ang tanong? Okay? Ulitin ba ang tanong? Kasi binubuhat ninyo ako eh. Eh, yung aminin na kayo in love eh. Okay? Okay. Because I like to, again, every year dinidiscuss ko ito kasi may reason ako kaya ako ito dinidiscuss ako. So, gusto ulit-ulit tanungin ang lahat. Sino dito ang mga in love? Takot na sila mawalan, no? Takot na sila mawalan. Wala na lang magkakto ang sinabi ng kalbo, matatapos yan bago matapos ang taon. Kaya better na itaas ko na ang kamay ko. Well, my brothers and sisters, the first reading today from the book of the Songs of Songs, or Awit, are the story of two people in love, lovers. In fact, ang ginamit na word sa English ay lovers. Sabi ng babae, eto na ang aking lover, parating na siya. Okay? Very good. Ito sa organizer ni Jerome, 20 years ago narinig ito. Pero iba sa inyo, bago lang dito, kaya ulitin ko. So sabi ng babae, eto na ang aking lover. Okay? Importante na ang inyong mahal sa buhay ay inyong lover. Hindi yan sweetheart. Hindi yan papa or mama. The one who remains in love, regardless of the years of relationship. Remember that the reason you fall in love with that person is because he or she is your beloved. So sabi ng babae sa first reading today, here comes my lover. Tapos dinescribe niya ang kanyang lover. Ang lover daw na ay kulad ng gazelle or a young stag. Sa Tagalog version, ang ginamit ay usa. Hindi yan accurate. Kasi ang usa ay mailap. Hindi yan nalalapitan. Yan tulad ng stag. Ano yung stag? English yun. Ang stag ay batang kabayo. Batang lalaking kabayo. Kayo ay mga kabataan pa.
So ang chances are, with the exception ng iba dito, ang inyong lover ay parang batang kabayo. Yan ay totoo lamang. Pagka kayo'y 20s and 30s, maybe up to 40s. After 40s, hindi na yan batang kabayo. Yan ay matanda ng kabayo. Iba na ang amoy niya, iba na rin ang itsura niya, at iba na rin ang tindig at isip niya. Okay? But this beautiful literature described my lover tulad ng isang batang kabayo. And then nasabi niya, and ang aking lover ay sinisilipan ako. In the Tagalog version, it says bintana. Sa English version, hindi sinabi ang bintana. There's no mention of window. It is more romantic in the English version dahil ang sabi ng babae, ang lover ko ay sinisilipan ako. Sinisilipan daw siya. Saan? Sa siwang ng dingding. Kung ang bahay niyo itablang, especially yung kawayan, alam niyo na may siwang yan. So pwede kang manilip. Pag ang bahay niyo sa mentor, ito pwede manilip. Di ba? Pero yung may gap, di ba ang gandang tingnan noon? Na ang lover mo ay sinisilipan ka pa rin. You know? Alam ko lahat kayo nag-aapuro na kayo. Paano na-akit na? Pagtapos ng bakdo, diretso ka na, susunod na ako. Okay. Mag-ready ka na. Okay? Ganyan ang attitude nyo ngayon, masyado kayong mabilis. Dahil na nag-aapura. Importante sa buhay ang romansa. Do you agree with me? Kaya hindi kayo dapat ura-urada. Importante sa relationship that you know how romance begins and it should never end. Because that's how you keep that relationship alive and well. Pag ang relationship ay inapura, pag ang relationship ay hindi inasikaso, pag ang relationship ay walang drama, mamamatay niya. Kaya kayo nag-aaway para magsuyuan, hindi ba? Kahit wala ka bagay-bagay, mag-aaway kayo para lang magbati ulit kayo. Hindi ba pag nagbati kayo, mas sweet pa kayo? Sabay pa kayong maliligo dahil pagkatapos yung mag-aaway. Pero pag hindi kayo nag-aaway, tulog na yung isa, naghihintay ka pa. Okay? Relationship must be treasured and taken care with romance. And then the literature continues beautifully and it says, tapos na ang taglamig, the winter is over, tapos na ang tag-ulan, ang lupa ay basa na, ang mga bulaklak ay namumukadagad na, ang mga puno ay namumunga na. That's how she described the relationship. Beautiful, beautiful literature. Okay? And so again, I encourage you to read because my reason for that is most of the time, if not all the time, tayong mga Kristiyano, ginagawa natin masama ang sex at ang relationship. And yet, alam natin na yan ang ganda ng buhay. Yan ang roots ng buhay. There's nothing wrong with it if it's true and honest and it's good. Pag hindi yan gamitan, pag hindi yan lokohan, pag hindi yan palimasan lamang, at pag hindi yan tagupan. You know it. I don't have to explain it to you. Pag ang relationship ay tunay, hindi ka takot, hindi ka nag-aalinlangan, lang inaalaala, dahil alam niyo sa isa't isa na kayo ay totoo sa isa't isa. Pero pag alam ninyo may kahati, may inagaw, may naghahabol, something is not right there, alam din ninyo na may problema. Alam ninyo may natapakan, may nasaktan, may tinataguan, may iniiwasan. And you yourself know na ang buhay na yan
na hindi tunay na masaya at hindi tunay na malaya. And in this beautiful first reading today that we only read once a year, it happens to be in a simbang gabi, it reminds us that God created relationship to be romantic, may romance, may excitement, at may tunay na pagmamahalan. Let's go to the visitation story. This is the gospel today. There are 3 lessons we must learn from the visit of Mary to Elizabeth. The first is humility. Sabi ni Elizabeth sa gospel, bakit ikaw ang dumalaw sa akin? Ikaw ay mas mataas kesa sa akin. Ikaw ang magiging ina na Jesus. And yet ikaw ang dumalaw sa akin. We know from the gospel today that Mary went out of her way. Gumawa siya ng paraan para puntahan at dalawin si Elizabeth. Bakit nagawa iyan ni Mary? Dahil hindi mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Humility is a very good character ng tao. Kung masyadong mataas ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa kapwa. Alam din natin na kung ang tao ay marunong magpakumbaba, yun ang tao marunong makaunawa at marunong magpatawad. Alam din natin na kung ang tao ay may humility, hindi yan maninira, hindi yan magtatapak, at hindi yan sisira ng buhay ng ibang tao. Si Mary, mas mataas sa tingin ni Elizabeth, pero hindi nakita ni Mary na siya ay mataas. Ang mas importante kay Mary, siya ay marunong dumamay. At bakit kailangan dumamay? That is the second point. Well, kung narito kayo kagabi, alam natin ang isang gabi, alam natin ang dahilan. Si Elizabeth ay nagbuntis ng matanda na may edad na. It is no wonder na siya ay 5 buwan na nagtago. Bakit si Elizabeth nagtago? Dahil siguro nahihiya siya na siya matanda na nagbuntis. Maaaring pag-usapan siya ng buong barangay at kalapit barangay. And so the gospel said, Elizabeth went into hiding. Pag ang tao may problema, alam natin yan. Nagtatago tayo. Nahihiya tayo. Natatakot tayo pag-usapan ng tao. Ayaw natin tayo i-judge ng tao. Ayaw natin maging mababa ang tingin sa atin ng ating kapwa. Kaya, importante sa ating lahat na marunong dumamay. Pagbagsak ng tao, huwag kayong dagdagan pa ang problema. Huwag kayong patungan pa ang problema. Huwag kayong sisihin pa ang tao. Ang mas importante, dumamay kayo. Para ano? Para makabangon ang tao. Yan ang importante ugali. Whether yan ay pamilya ninyo, whether yan ay kaibigan ninyo, whether yan ay hindi nyo kaano-ano. Pag ang tao ay binabato na, huwag na kayong pumulot pa ng bato para dagdagan na batuhin ang kapwa. The third, Mary went to the hill in haste. Nag-aapuro siya. That is the third lesson for tonight. Huwag niyong patagalin ang kahihiyan. Huwag niyong patagalin ang tao yung tatago. Huwag niyong patagalin ang tao yung nasa dilim. Huwag niyong patagalin ang tao yung nag-iisa. Kung maaari na, apurahin ninyo. Tulungan natin ang tao yung makabangon. Tulungan natin ang tao yung makalabas. Tulungan natin ang tao yung maging masaya. Tulungan natin ang tao yung hindi na umiiyak. Alam niyo, my brothers and sisters, alam niyo yan sa bawat isa sa atin. Ayaw natin may problema sa buhay. Ayaw natin ang pagsubok natin ay tayo lang ang nagdadala. Kaya maganda, kung alam natin ang tao may pinagdadaanan, mag-apura tayo. Help the person na siya'y makabangon at makalabas sa kanyang kabuhay. Lastly, this is my point sa mga kababaihan, and I have said this over and over again. Ang mga babae dapat ay marunong dumamay sa kapwa babae. Period. Alam ko na isa sa mga problema ng babae ay selos dahil sa relationship. Away dahil sa relationship.
samaan ng loob dahil sa relationship. Mahirap kayang tanggapin na ang minamahal mo ay inano ng iba. Mahirap kayang tanggapin na ang minamahal mo ay meron ko palang extra. Mahirap kayang tanggapin na ang mahal mo ay meron pang ibang responsibilidad. And yet, alam natin na nangyayari yan sa tunay na buhay. How do we handle it? As I advise all the time, hindi dapat kayong mga babae na nagbabatuhan because of relationship. Maybe the better response about it is reconciliation. Hindi dapat pag-awayan ang buhay dahil ang relationship ay hindi nag-work. Kayong mga kabataan, I hope na inyong mga isip ay mas maliwanag. I hope na inyong mga puso ay mas maliwanag. I hope na inyong buhay ay mas maliwanag para alam ninyo, ang pagsubok ay dumarating sa buhay, pero hindi dapat yan pinapako ang galit, ang sama ng loob, ang selos. But rather, kayo'y babangon dahil sa nangyari sa buhay ninyo. Amen. God bless you all. Give me 5 more minutes about the gospel yesterday. Dahil wala ako dito kagabi. There are 3 important sentences there on the Annunciation na kung ako'y tatanungin nyo, I apply that in my life. One, the announcement na huwag kayong matakot. Ang announcement kay Mary, Mary, do not be afraid. I say it over and over again sa buhay OFW sa Taiwan. Huwag kayong mag-aalinlangan at huwag kayong matatakot at huwag kayong magpapatakot kanino. Whether you're a broker, employer, at kasamahan ninyo sa trabaho. You must just learn to stand up and speak for yourself and know what is right at ano ang inyong gagawin sa buhay. Kapag tatanungin nyo, ang takot ay balakid sa success at balakid sa happiness. And so during the Christmas simbang gabi, over and over again, the Lord will announce, do not be afraid. It was announced to Zechariah 2 nights ago. It was announced to Mary last night. Maging attitude niyan, habits of the heart. Huwag kayong matatakot kahit anong pagsubok sa buhay. Second, is you learn what the angel said to Mary na siya'y natatakot. Nothing is impossible with God. And that is true. Nothing is impossible with God. Sa Sinju, last month, or maybe in October, may company na nag-announce, nagsasara ang company, lahat ay lumipat ng trabaho. Lumapit sila sa akin, hindi ko sila nakita in person, sa text lang sila nagtatanong. I only gave them 3 instructions. Do not sign, do not sign, do not sign. Do not sign any resignation. Do not sign any transfer. Do not sign that I'm going home. Lahat kayo entitled severance pay. Lahat kayo entitled sa severance pay sa separation pay. Out of the 80 plus of those workers, ang 40 ay natakot na sila ay mawawala ng trabaho sa Taiwan. Ang 42 ay hindi. Ang 42 ay nakinig sa aking advice. Huwag kayong matakot. Do not sign, do not sign, do not sign. Yesterday, I received a text. Ang mga workers na hindi pumirma nakatanggap ng severance pay, 400,000 NT, 300,000 NT, 180,000 NT. Ang the lowest is around 180,000 NT. So ngayon ay, in one sense, yung mga lumipat ng trabaho at nag-apura ng umalis ay in one sense nagsisisi dahil sila ay natakot na sila ay walang makukuha sa company. Dito sa Taiwan, ang lahat ng company ay naka-insure. Kaya kung kayo maninindigan at lalaban, hindi kayo malulugi because the government will help you get what you deserve.
So again, nothing is impossible with God. Kahit sasabihin nila na yan yung posibleng mangyari, if you believe na yan possible na mangyari, believe me, nothing is impossible with God. Yan ang sinabi ng angel kay Mary. The third is the fiat or the yes of Mary. Mary said, "Let it be done to me according to your will." Again, it is importante sa ating lahat na may faith kay Lord, na tayong lahat ay matuto na hindi lahat ng gusto natin ay nasusunod. Bigyan ninyo ng space ang God sa buhay ninyo na sometimes ang dapat masunod ay ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. As I said many times, ang prayer natin ay hindi sinasagot ng Diyos on the time that we want it. But brother and sister, believe me, God answered our prayer in God's time. And so Mary's yes last night should be also our yes in our relationship with our Lord and Savior. Amen. Please all rise. My brothers and sisters, let us offer to God our prayers and petitions. Kung naman ang ating mga kaibigan, ating panalangin para sa ating buhay, para sa ating pamilya, sa ating mga pangarap, para sa ating mga anak, sa ating mga magulang, and whatever prayers and petitions that we have. Lord, we offer to you all these prayers through your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Please be seated for the liturgy of the Eucharist. Naubos ko ang pera. Ay, ka na picture nila yan? Oo, kasi iba naman ang ating outfit. Oo, pang ano na ulit. Ito, tumagalit lang palagi ako ng ganda na. Oo nga, Mads eh. Isa-isa. Ako na. Yung ikaw muna. Okay lang yun, Mads. Sa iba naman. Ayan ba?
siguraduhan tayo ng ilaw. Oh. Ay, picture! One, two, three, smile. Yan, yan. 1, 2, 3. May ibang tapan. Ayan. 1, 2, 3. Thank you. Ikaw muna, ikaw muna. One, two, three, smile. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. One, two, three, smile. Tingin ka sa akin, Aide. Tingin ka sa akin. Saan ka pala katingin? Sa akin ka tumingin. Ay, sa iyo ba? Sa akin. Kasi, oo, ayos. Wala, pakita na. Okay, thank you. Oh, pwede na. Okay. 1, 2, 3. That's 1, 2, 3. Okay. Ano, ubos ko yung, ayun, nakatalikod pa lang mga tao. Ah, yung kompleto mag-position. Layo-layo ng konti. Okay, ano, tayo din ba yung maglalakad na? Ay, wala tayo, ano. Kasi Jella? Jella. Ayun na yung mga girl. Ay, Ali ka na. ano yan?